Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Huli kampo ang pagbangga ng isang van sa isa pang van na nakaparada sa Batak, Ilocos Norte. Chris, meron bang sugatan sa insidente? Connie, ligtas naman at hindi lubang nasaktan ang driver ng bumanggang van. Sa kuha ng CCTV, makikitang paalis ang isang kolong-kolong mula sa gilid ng kalsada. Nagminor naman ang paparating na SUV. Ang kasunod nitong van, napakabig at nawala ng kontrol bago bumangga sa isa pang van na nakaparada sa gilid. Nabasag ang windshield ng bumanggang van. Bukod sa driver nito, walang ibang nadamay sa insidente. Patuloy pa ang investigasyon. Sugatan naman ang isang lalaki matapos na saksakin ng sarili niyang pamangkin sa Kalasyaw dito sa Pangasinan. Ayon sa pulisya, hinarang ng sospek ang kanyang tiyuhin habang palabas ng bahay. Sisitahin daw sana ng biktima ang sospek pero doon na siya sinaksak. Nagpapagaling sa ospital matapos tamaan sa tagiliran. Hinahanapan ng pulisya ang sospek na tumakas matapos ang krimen. Tumanggi ang kanilang pamilya na idetalye kung ano ang pinag-awayan ng magtiyuhin. Inihahanda na ang reklamong frustrated homicide laban sa sospek. Sinubukan ng GMA Regional TV na kunan ng pahayag ang barangay kung saan nagtatrabaho ang sospek bilang tanod pero walang nagpaunlak ng panayam. Pinuntahan din ang bahay ng sospek pero walang naabutang tao. Paniwala ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, posibleng konektado sa tangkang kudeta sa Senado ang nag-leak na draft report ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scandal, kung saan pinakakasuhan ang ilang miyembro ng minority. Giit naman ni Senador Mig Zubiri, nananatiling matatag ang Senate majority. Balitang hatid ni Ian Cruz. Matatag, nagkakaisa at di natitinag na Senate majority. Yan ang caption ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri nang i-post ang larawang ito sa X. Kuha yan pagkatapos ng sesyon ng Senado, kung saan ang umupo sa upuan ng Senate President ay si Senadora Loren Legarda, imbes na si Senate President Tito Soto. Kinumpirma ni Soto na may planong paupuin si Legarda bilang Senate President bago matapos ang 20th Congress. Idinitalya naman ni Zubiri ang napag-usapan nila noong magpulong sila sa Senate Lounge. When we were discussing inside the lounge, I made a joke na sabi ko, baka pwede naman end term ni Senator Soto, pwedeng siya din ang maging Senate President, the first woman Senate President. And he gladly agreed and he said, yes, why not? Better that way so that the majority remains solidly behind each other. Sabi ni Zubiri, baka mangyari ang pagpapalit ng Senate President kapag nakalipat na sila sa new Senate building. Maging si Zubiri raw ay magpaparaya para maupo naman si Senador J.V. Ejercito bilang bagong majority leader. We're looking at possibly after the transfer to the new building. I think late 2027, lilipat na tayo sa bagong building. After which, of course, before the 2028 elections, of course, the good Senator Loren Legarda could sit as Senate President. We have an agreement. Let's put it this way. We have an agreement that there will be, of course, a change in leadership within the majority members if we still have the support of all the majority members. Noong unang umugong ang Senate coup, matunog na si Legarda ang iluluklok na bagong Senate President kung babaligtad siya at aanib sa grupo ng minorya. Sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na bigo ang tangka ng minorya dahil bigo silang makakalap ng sapat na numero. Let's put it this way, no, hindi sila nakakuha ng 13. Okay. Kaya nag-stabilize. Kaya nauwi kami sa biruan. Kasi nung nasa lounge na kami, nando Senator Loren, ito naman si Senator Keiko, nag-groupie. Yung nga, nag-selfie. selfie. So, Nag-post. pinost, nagtatawa Term ng gabi. sharing, Anong hashtag? Anong hashtag? So, sabay-sabay kami. Di power sharing. Di hinastag niyang power sharing. Ang ending, si Legarda rin pala ang iluluklok ng mayorya bilang bagong leader ng Senado matapos pandayin ang isang power sharing agreement. Si Legarda, tikom ang bibig sa sinasabing power sharing agreement. Ano yung power sharing daw, ma'am? Term sharing daw po. I have no idea. That's why I don't like to comment on something
that I have no idea of and I was not informed. Hindi rin niya sinagot kung totoong kinausap rin siya ng minorya para umanib sa kanila kapalit ng Senate presidency. But the Senate presidency was indeed offered to you, ma'am. Could you confirm that po? Was it offered to you? When? By the minority. Recently daw. Recently, oh. Kasi ang sabi po ni Senator Soto and Senator Lacson, inap daw po kayo for to be Senate President. Gusto niya magka-storya. Paniwala ni Lacson, maaring may kinalaman sa tangkang kudita sa Senado ang nag-leak na draft report ng Blue Ribbon Committee na nagrekomendang kasuhan sina Minority Senators Chis Escudero, Jingo Estrada at Joel Villanueva kaugnay ng flood control scandal. Siyempre, nagkaroon na rin ng, sabi nating vulnerabilities, yung iba namin kasama sa majority, kung na-appeal sa kanila yung to their emotion, madaling sabihin, nakita nyo na, hindi kayo kayang proteksyonan, hindi tayo kayang proteksyonan ng leadership. Kung natuloy ang kudita, maalis kay Lacson ang pagiging chairman ng nasabing komite. Sinisika pa nating makuhang panig ng minorya ng Senado. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso naman po sa mga motorista, may nakaambang dagdag bawas sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, may posibleng rollback sa gasolina na humigit kumulang 10 centavos kada litro. Nasa 30 centavos kada litro naman ang nakikitang taas presyo sa diesel, habang 5 centavos naman ang inaasahang dagdag sa kerosene. Ayon sa DOE, nakakaapekto riyan ang paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran at ang inaasahang pagtamlay ng demand sa ibang bansa. Hulikam sa Antipolo, Rizal ang away ng dalawang tricycle driver sa gitna ng kalsada. Ang dahilan may hindi raw nabayarang utang. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Tila eksena sa pelikula ang away ng dalawang tricycle driver na yan sa Provincial Road sa Barangay San Jose, Antipolo, Rizal kahapon. Bahagyang bumagal ang daloy ng mga sasakyan habang nagsisigawan at naghahabulan ang dalawa. Ang isa may hawak na kutsilyo habang tubo naman ang hawak ng isa pa. Sugatan ang tricycle driver na may hawak ng tubo matapos masaksak sa kaliwang daliri. Sinaksak niya ako bigla, hinaharap ako dyan. Alam na nila malalaman na ikaw isa pa doon. Malalaman nyo yan. Dat na namin, nag-aaway na nga. May pasaheros pa sila na buntis, mag-asawa. Kinuha na kagad namin yung kanilang mga armas. Maayos naman po na binigay nila yung kanilang mga armas. Yung tubo at saka yung kutsilyo na matalas. Pero hindi pa rin humupa ang alitan ng dalawang tricycle driver. Takador ka! Kunin ko yun. Anong hirap ko? Anong hirap ko, brother? Grabing hirap ko kayo. Binabayaran mo buwan. Ang pinag-ugatan umano ng away, 5,000 pisong utang. Yung nasaksak sa daliri, yun po ay may utang dun sa nanaksak. Kung may utang po siya dun sa may hawak na kutsilyo. Itong suspect ay allegedly binayaran itong biktima ng paunang bayad o down payment sa binibili niyang tricycle. 8 buwan na umanong sinisingil ng suspect ang biktima. Pero mukhang walang pambayad itong ating biktima. Mukhang nagastos. Di umano, nagastos yung na-down na pera doon sa pambili po ng tricycle. Kaya itong ating suspect ay nagkaroon ng galit dito sa ating biktima. naaresto ang tricycle driver na nanaksak. Sinampahan siya ng reklamong attempted homicide. Talagang may utang po sa akin. Yun lang po. Para sa boundary hulog po na motor, tricycle po. Ay okay na po yun, ma'am. Nag-commit na po. Sinusubukan pa naming makuhanan ng panig ang biktima. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita sa Visayas at Mindanao. Kabilang po ang Iligan City sa mga nakararanas ng bagsik ng bagyong Basyang. Cecil, kamusta ang sitwasyon sa syudad?
Connie, umabot sa Lampas Bewang ang baha sa ilang bahagi ng syudad gaya ng Barangay Mahayahay. Rumaragasa ang tubig na tumangay sa ilang gamit, pati ang isang pickup. Pinasok na rin ng baha ang ilang bahay at gusali. Sa iba pang bahagi ng barangay, 3 sasakyan pa ang nakuna ng video na inanod ng baha. 2 sa mga ito, bumangga pa at nakasira ng bakod na bakal. Kabi-kabila ang rescue operations ng lungsod. Sa Barangay Tipanoy, tinulungang tumawid ang ilang residente sa malakas na agos ng baha. Malakas din ang ragasan ng tubig sa ilalim ng Tubod Bridge at halos umabot na ito sa mismong tulay. Ayon kay Yus Cooper Lansoy Abragan, as of 2 a.m. kanina, hindi madaanan ang Tubod Bridge. Inoobserbahan sa ospital ang kondisyon ng isang lalaki matapos matuklaw ng banakon o king cobra sa Banga, South Cotabato. Base sa investigasyon, nangunguha ng niyog sa bukid ang biktima kasama ang kanyang kaanak nang madulas at matumba kung saan nakapwesto ang cobra. Doon na siya natuklaw sa balikat. Sa takot, pinatay ng kanyang mga kasama ang ahas para hindi na raw makapambiktima ng iba. Paalala ng DOH, huwag paguri ng biktimang natuklaw ng ahas. Hayaan siyang humiga at huwag pagalawin. Lagyan ng pressure ang sugat, pero huwag itong gagalawin, kuskusin o imasahe at dalhin agad ang biktima sa ospital. Kaugnay po sa impeachment complaints laban sa Pangulo at Vice Presidente at iba pang malalaking issue, kakausapin po natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, good morning Connie at sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, Yusek, sabi ho ng Pangulo, ginhawa, no? Na tapos na yung impeachment complaints laban sa kanya. Pero ang sabi po naman ng House Justice Committee ay hindi pa masasabing tuluyang patay na yung impeachment kasi pwede pa rin baliktarin niya ng plenaryo. Ano ho ang masasabi niyo rito at paano hong pinaghahandaan ito ng Pangulo? Yan naman ay proseso at iginagaling ng Pangulo ang proseso. Pero kahit pa hindi siya nagsisimula ang hearing sa Committee on Justice, alam naman ng Pangulo na wala siyang ginawang anumang impeachable offense. At ito naman ay nakita at nadinig natin mula sa hearing na ang ibang sa mga mababatas ay talagang kinakitaan na walang anumang basihan kung hindi gumawa lang ng konklusyon laban sa Pangulo. So masaya po tayo na nakikita po nila ito. Reaksyon niyo naman po sa sinasabing naunsyaming pagpapalit daw ng liderato sa Senado. Posible ho daw kayang may kinalaman ito sa impeachment complaints laban sa Presidente at Vice-Presidente kaya? Hindi natin masasagot kung ano man ang kanilang layunin dito. Pero ang mga nangyayari po sa Senado ay kanila pong pagdidesisyon. Nakita po naman natin sa mga interview ng mga senador na sila mismo ang nagkakaroon ng pagpapasya kung ano po ang nangyayari dyan sa Senado. At sa lumabas po na draft report naman ng Senate Blue Ribbon Committee, ilang pangalan ho ng kasalukuyang senador ang kasama sa mga inirekomendang pakasuhan. Inaasahan na po ba ito daw ng Pangulo kaya? Sa records po ng DPWH at ng ICI, ang mga pangalan na yan din po ang lumalabas na pinaiimbestigahan po. Tama po si Senator Lacson na sila po ay ilan lamang sa mga iniimbestigahan na po. May preliminary investigation na po na nagaganap, lalo-lalo na po dito sa DOJ. So, tignan na lang po natin kung ano po ang magiging resolusyon ng mga investigating bodies, kung ito po ba ay i-dismiss o kung ito po ba ay isasampa sa korte o sa sandigan bayan. Okay. Doon naman po patungkol sa ICI, ano na ho ba yung mga tinatrabaho pa ng Independent Commission for Infrastructure sa ngayon? Sa ngayon po, alam po natin ay patuloy po sila sa kanilang pag-iimbestiga. Pero sa kasalukuyan, Connie, wala pa po kasi tayo natatanggap na pinaka-report nila para malaman natin kung tapos na po ba sila o magpapatuloy pa po. So, depende na po yan. Kausap po natin ang Pangulo patungkol po dyan. At ang sabi po niya ay hihintayin lamang po natin kung ano po ang isasuggest ng ICI. So, but in the meantime, magpapatuloy pa rin ho yung bayad at budget po sa kanila, ano? Yes po. Sabihin lang po nila ito sa Pangulo at handa naman po ang Pangulo kung ano po ang kailangan ng ICI. Okay, executive order ang bumuo sa ICI. Bakit hindi po ang Pangulo ang mag-decide kung bubuwagin na ito o magtatalaga pa ng panibagong commissioners?
Kasi po, ang ICI po ay isang independent body or independent fact-finding commission. So, hindi po nakikialam ang Pangulo kung ano po ang ginagawa nilang pag-iimbestiga dyan. So, magre-rely lamang po ang Pangulo kung sasabihin po ng ICI na sila po ay tapos na sa kanilang mandato. At doon na lang po mapapasya ang Pangulo kung ipagpapatuloy o hindi pagpapatuloy ang existence ng ICI po. Okay, ito naman tungkol naman ho doon sa mga pahayag recently, hinihingan din ho namin kayo ng reaksyon sa sinabi ni Senator Marcoleta na i-give up na raw yung Kalayaan Island Group dahil ito raw ay way beyond our exclusive economic zone. Ano pong masasabi ng palasyo dyan? Kung ano man po ang interes at ang ikabubuti po ng ating bansa, kung ano po ang ipinaglalaban natin at alam natin kung ano yung atin, ipagpapatuloy po ng presidente ang kanyang polisiya na ipaglalaban natin even an inch of our territory ay hindi po natin isosurrender sa anumang foreign powers. So, hayaan na lang po natin ang Pangulo at ang DFA at ang pamahalang ito mag-decide patungkol po dyan. Marami pong salamat sa inyong ibinigay sa aming oras, Yusek. Maraming salamat po ni at sa lahat ng taga-subaybay ng inyong programa. Yan po naman si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Mainit na balita, sa ikalawang sunod na buwan, dumami ang bilang ng mga Pilipinong employed o may trabaho sa bansa nitong Disyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 49.43 million ang mga employed nitong Disyembre. Katumbas ito ng 95.6% ng labor force sa bansa. Bahagyang mas marami kaysa sa 49.26 million na employed noong Nobyembre. Bahagya ring mas mataas ang 2.26 million na unemployed o walang trabaho nitong Disyembre. Katumbas ito ng 4.4% ng labor force ng bansa. Pinakakaunti naman sa buong 2025 ang 3.93 million na underemployed nitong Disyembre. Underemployed ang mga may trabaho pero mas mababa kaysa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kinikita. Mga mare at pare, ayan the red carpet is ready dito sa labas ng Dolphy Theater sa Quezon City. Mamaya, aabangan natin, rarampa po dyan ang cast ng inaabangan nating media conference ng The Secrets of Hotel 88. Pero bago ang Grand MediaCon, nagkaroon muna ng poster reveal. Overjoyed ang cast sa official poster reveal. Napasigaw at napatulong sila sa saya at excitement. May naging emotional rin dahil hindi makapaniwala na magkakaroon sila ng series at nagbunga na ang ilang buwang hard work nila. Ang video na yan binigyan ng thumbs up ng mga kapuso nating nag-aabang sa series. Kaya naman abangan din ang mga sikretong malapit nang ma-unlock sa The Secrets of Hotel 88. #Unlocking the Secrets of Hotel 88.